Ano ang maaaring magawa sakaling ang titulo sa isang property ay nais ilipat ng tunay na gumastos sa pagkakabili nito sa kanyang pangalan? Ang kasagutan mula kay Attorney JG Atienza sa Bisig ng Batas. Si Mila ay nagtatrabaho sa Singapore at pinakiusapan ng kapatid na si Agnes na makipagtransaksyon sa pagbili ng bahay at lupa para sa kanila. Napagkasunduan ng magkapatid na si Mila ang magpapadala ng halaga buwan-buwan hanggang sa mabayaran ang kabuuan na presyo ng house and lot. Nang nagproseso na ang loan, ibinigay ni Agnes kay Mila ang kopya ng original certificate of title. Umabot sa puntong nabayaran na ng buo ang house and lot, subalit sa pangalan ni Agnes na ilagay ang titulo o transfer certificate of title. Sa kasamaang palad matapos ang ilang buwan, namatay si Agnes. Umuwi si Mila mula sa Singapore at nag-aalala na baka isama ng mga anak ni Agnes sa estate ng ang bahay at lupa na ipinabili ni Mila kay Agnes. Itinatanong ngayon ni Mila kung maaari pa daw ba niyang mapalipat ang titulo ng bahay at lupa sa pangalan niya. Mila, mahalagang malaman mo na ang Certificate of Title ang pinakamabisang ebidensya upang patunayan ang pag-aari sa bahay at lupa. Subalit maaari mo pa ring mapatunayan na ikaw ang may karapatan dito kahit na napatituluhan nito sa ngalan ni Agnes. Tandaan mo na ang original Certificate of Title ay nasa iyong pangangalaga. Kung gayon, hindi basta maibebenta ng mga anak ni Agnes ang bahay at lupa. Para sa iyong proteksyon, nais naming isuggest sa inyo na mag-file po kayo ng affidavit sa Register of Deeds kung saan nakarehistro ang bahay at lupa tungkol sa inyong claim. Ang basehan po ng inyong claim ay nasa ilalim ng Article 1453 ng Civil Code na nagsasabing kapag ang isang ari-arian ay ipinaubaya sa isang tao dahil nais nito na ito ay panghawakan niya para sa isa, may tinatawag na itong implied trust. Sa implied trust na ito, sinasabing hindi mo naman ipinauubaya ang pag-aari sa isang tao. Bagkus sinasabi lamang nito na kayo ay may kasunduan na ibalik ang pag-aari sakaling kunin mo na ito. Makabubuti rin po na makipag-usap kayo sa mga anak ng inyong kapatid at ipaliwanag ang inyong kasunduan kay Agnes upang hindi nila isama sa mga paghahatian ang property na kayo naman ang tunay na bumili. Tandaan po ng aming inihayag ay opinyon base lamang sa mga detalyeng inyong ibinigay sa amin. Maaari pong mabago ang aming opinyon kung may iba pa kayong detalyeng maibibigay sa amin. Malaya po kayong makakakonsulta sa abogado ninyo tungkol sa inyong mga legal concerns. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala sa Telebisyon ng Bayan. Sumulat lamang po kayo sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza po, Bisig ng Batas.